Sabi po sa balita mga kaistorya, mataas ang posibilidad na ilampaso ng mayorya ng mga Pilipino yung mga pro-China sa darating po na eleksyon. Kung ganun po mga kaistorya, totoo, maaaring totoo, yung sinasabi ko dati pa na ang mga Pilipino ay galit sa mga pro-China. Galit sila kapag ka inilalaglag ng isang politiko ang West Philippine Sea. Dahil ang gusto po ng mayorya ng mga Pilipino ay ipinaglalaban natin ang West Philippine Sea. Yan ang ipinapahiwatig na malinaw dito po sa balita ni GMA News Online. Survey po yan mga kaistorya. Ang sabi po ay 78% ng mga Pinoy mas pipiliin nilang iboto yung mga kandidato na sumusuporta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ilalampaso kung ganun ang mga pro-China. Out of that percentage mga kaistorya, kung kukunin mo ang 100%, i-deduct mo ang 78%, ang natitira na lamang ay 22%. And of that 22%, hindi mo masasabing yan ay mga pro-China supporters lahat. Kasi dyan sa 22% na natitira ay meron pa diyang mga tinatawag na undecided. Meron pa po dyan yung mga nagugulmihanan. Meron pa po dyan yung mga neutral. Ibig sabihin kakarampot nga ang sumusuporta sa mga pro-China. Yan po ang mga balita at impormasyon ng mga kaistorya na ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mga kaistorya. Kaunting patalastas lamang po sa mga naghahanap ng dekalidad, matibay po at mura na hollow blocks ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Ang kanilang lokasyon po mga kaistorya ay sa Butulan, Zambales. So dyan po sa mga taga-Kabanggan, Butulan at iba Zambales, screenshot nyo na po ito pong contact number ng 7 Brillantes at tawagan nyo na po. At kapag sinabi ninyo sa kanila na kayo in-endorse ni Juan Historiador, ay promise po ibibigay at ibebenta nila sa inyo ng mura talaga kaysa sa iba ang kanila pong hollow blocks. Ang kanilang lokasyon po mga kaistorya along Paitan Road. Malapit po yan mga kaistorya sa triangle intersection ng Butulan proper. Yun pong kalsada na papunta yan ng Taugtog or Kamara. Wag lamang ninyo ipagkamali dahil maraming hollow blockan po dyan. Basta sa 7 Brillantes na po kayo kumuha. Okay, pasensya na po sa kaunting patalastas. Tuloy na po tayo sa atin pong balitaan. Paki-share po at paki-like mga kaistorya Palakihin ko na po yung atin pong reference para mabasa din po ninyo Ayan Kita ninyo naman mga kaistorya wait lang, palalakihin ko nga. Ayan. March 7, 2025. Abay, latest pala. Ang balita po na ito, basahin na nga natin at nang maintindihan natin. 78% of Filipinos will vote for candidates who believe the Philippines must assert its right against China's aggressive action in the West Philippine Sea. A commission survey conducted by the SWS showed, naku, GMA naman, ipinapakaba mo naman, kinakaldag mo naman yung mga pro-China na kandidato, ay iikot-ikot ang puwet ng mga yan sa upuan, hindi yan mapapalagay. According to the SWS poll, commissioned by Stratbase and conducted nationwide from February 15 to 19, 78% believe that the Philippine government must further strengthen its alliance with other countries through joint patrols, joint sails, and joint military exercises to assert and defend the Philippines' territorial and economic rights in the West Philippine Sea. So, pabor pala ang mga Pinoy at natutuwa ang mga Pilipino na ang Pilipinas ay nakikipag-alyansa pa. Pinatitibay yung alyansa natin sa mga allied countries natin, lalong-lalo na sa Amerika. At ikinatutuwa pala ng mga Pilipino yung sama-samang paglalayag, pagpapatrolya, mga kaistor, at sama-samang military exercises ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa natin sa West Philippine Sea. Mas gusto pa nga ika ng mga Pilipino yun ang paniniwala ng mga Pilipino na dapat mas pinalalakas pa natin ang alyansa natin sa mga allied countries
natin. The poll used face-to-face interviews, personal na interview of 1,800 registered voters 18 years old and above nationwide, 300 in Metro Manila, 900 in Balance Luzon or Luzon outside Metro Manila, 300 in the Visayas, and 300 in Mindanao. Election time, we ran surveys month after month to gauge where the Filipino people stand on certain issues. Just a few days back, we spoke at least 8 out of 10 Filipinos who would like to support candidates who will stand up for the sovereignty of the people, Strat-based President Din Dumanhit said in a forum on Thursday. Naku, ay sureball na ang panalo mga kaistorya nung tinatawag na slate na ng administrasyon. Ganun ba? May kakabahan na, may magagalit na naman dito. And speaking of that, mga kaistorya, alam niyo yung content ko na marami nang natutuda sa China dahil mayroon pong local pandemic sa kanila. Yung nagkakaubusan na ng kabaong, yung mga pila-pila na ang mga labi ng tao dyan sa mga crematoriums at punuan ng mga ospital. Ang daming nagalit na mga pro-China. In speaking, mga Pilipino yun. Yung mga galit na galit. Fake news daw. Kitang-kita namang legit yung reference na ginamit ko. Mainstream pa. Galit na galit. Ayaw nila po na ibinabalita yung mga ganun. Ayaw nilang ibinabalita yung mga hindi magandang nangyayari sa loob ng bansang China. Kaya mag-iingat tayo dahil marami pong mga Pinoy na modern makapili. Nakakadismaya. Nakakainis. We wanted to add that during the survey, also 77% of Filipinos support strengthening alliance. Yun naman, ulit-ulit na lamang. Dito na tayo, ha. Dagdaga na balita. Ang kinote dito ay yung sinabi po mismo ni PBBM, si CDN. Digital po ang may kwanita, may illustration pa sila dito. Supporters of admin candidates are real people, not trolls. Marcos. Ang mga supporters ng mga kandidatong inendorso ng Pangulo ay mga totoong tao, hindi mga trolls. Alam nyo, nagkalat ang mga trolls ngayon. Mga kaistorya, matindi ang mga trolls ngayon. Kailan nga lang, ako'y may blinak sa aking meta page, nag-comment, credit grabbing ba naman? Yung tungkol sa mga bagong bagon ng train na kulay pula. Kailan lang ay pumunta ako ng Maynila, ako'y nakasakay literal. Meron nang tumatakbo na made in Japan na bagon ng LRT, mga kaistorya. Yung tumatakbo ng Fernando Po to Baclaran Terminal. Maganda, maluwag, malinis, malamig. At yung speaker, di ba pagpaparating ka na sa isang terminal, may nagsasalita, boses ng babae. Maganda, malinaw, hindi basag. Ang ganda. Credit nung credit grabbing nung troll. Pag tiningnan mo, yung mga yan, may mga may mga parang personal account at may mga pages din. Pag tiningnan mo yung profile nila, troll. Pati picture, grabbing. Kung page naman, pag clinic mo, kahina-hinala yung profile. Totoo ang sinasabi ni Presidente na nagkalat ang mga trolls ngayon. Ngayon, ito po yung online news article ni CDN na basahin po natin, mga kaistorya, ha. Yung title, ito, papakita ko muna sa inyo. Ayan po. Supporters of admin candidates are real people, not trolls. Marcos. President Ferdinand Marcos Jr. once again warned the public about fake news. Ingat kayo, ha. Pointing out that supporters of the administration's alyansa para sa bagong Pilipinas are real people and not trolls. Palakihin ko nga para mabasa ninyo. Ayan, ha. On his official YouTube vlog uploaded on Sunday, Marcos said the fake news among the challenges faced by Alyansa, especially amid the campaign session. Matindi ang mga fake news ngayon, nakagagawa ng mga trolls.
At yung mga disinformation, mga fake news, mga kaistorya na ibinabato sa administrasyon ngayon, matindi. Puro bunganga lang naman, puro dakdak, wala namang ebidensya. May mga uto-uto naman na naniniwala. Parang walang sariling pag-iisip, parang mga grade 1 na ang daling mabola. No, kaya kayo, mag-iingat kayo. Fake news is everywhere. That's why as citizens must be careful. As we always say, the new generation of Filipinos knows how to discern between true and false information. Kaya dapat ang mga Pilipino marunong kumilatis nung totoo kontra kasinungalingan. Talamak yan sa social media, mga kaistorya. Now that fake news and disinformation are spreading again, we must be extra cautious about what we read online. Hindi lang yung mga nababasa. Hindi lang yung mga narinig na papanood. Marami yan. Oo, pag kayo magpakatalino kayo kasi ang isipin po ninyo, yung kapakanan ng bansa natin, ang saklap kasi pag election, yung ilang kababayan natin, hindi lang basta nagpapabulan, nagpapabayad pa. Totoo naman. Totoo naman. Marami talagang mga Pinoy na mukhang pera. Totoo yun. Diba? Ayun ang nakakalungkot. Saksi din tayo sa ganyang kalakaran One of the things that makes me happy about the rallies we attend is that I get to see our supporters in the alliance firsthand. Makikita mo naman talaga totoong tao yung mga sumusuporta sa administrasyon They are real people, real Filipinos, not just keyboard warriors or trolls. Wala na nga sa 22%. Trolls pa. Saan sila pupulutin? They are real individuals whom we shake hands with, talk to, and check in on, he added. Nako. Marcos also said, fake news, sabi daw Marcos also said that testimonies from Alianza supporters whom he claimed thanked them for various government initiatives and programs cannot be fake. Sabi, wala naman ikaw nagagawa yung administrasyon, walang proyekto. Ayaw mo lang aminin. Kahit nakikita mo na, nararamdaman mo na, napapakinabangan mo na. Ayaw mo lang aminin kasi ang gusto mo, patalsikin yung presidente at ipalit yung iniidolo mo para siguro makinabang ka rin. Opinion ko lang naman. That is why we must continue what we have started, whether it's a campaign or not. Tinututuon na ni PBB yung mga pinangako niya nung panahon ng kampanya Presidential election, tinutupad na Fake news is always there. Campaign or not, nothing will stop our government from serving. Yan ang presidente. Mga kaistorya, Dagdag pa, COMELEC wants laws versus online trolls, regulated social media. Ako, pabor na pabor ako dito. Dapat talaga may kumukontrol sa mga vloggers. Kagaya po mga kaistorya na, hindi yung kumukontrol naman talaga, nagmumonitor, kapag gumawa ng mali, papanagutin. Kagaya sa mga journalist, mga kaistorya, natatalian yan. At kagaya din po sa mga pelikula. Di ba? May ahensya, mga kaistorya, may opisina na nagmumonitor sa kanila. Dapat ganito kasi inaabuso. Ang mundo ng social media ginagamit sa paninira na sa gobyerno, kasi character assassination yan Diyan po umaakto yung mga trolls. The COMELEC will push for laws regulating social media and eliminating the use of trolls during the campaign period. We would like to readily admit that because of the absence of a law, totoo yun walang ngipin ang batas natin mga kaistorya sa mga disinformation, sa mga fake news na kagagawa ng mga vloggers We would like to readily admit that because of the absence of a law regulating social media in the Philippines, that the COMELEC is really powerless. Tama. Totoo naman. At least to monitor that you have said. COMELEC Commissioner George Garcia said on ANC's rundown Monday morning. Kayo, pabor ba kayo sa ganito? Ako, kung akong tatanungin ninyo, pabor na pabor ako. In speaking of fake news and misinformation, mag-ingat daw po tayo sa kasinungalingan ng China na sinasabing pag-aari daw po nila ang Palawan. Sabi po ng Philippine Maritime
Council. Sinungaling talaga yan. Mula po ng, kung di ako nagkamali, inendorso na, ibinigay na, hindi naman ibinigay, ibininta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika kasi binayaran ng Amerika Sakop na ng Pilipinas ang Palawan. Meron pang ang 17th century na Murillo Villar de Map na pati ang Scarborough Shoal, sakop na ng Pilipinas. Noong time na yun, wala namang imik yung China na yun. Ngayon na lang. Talagang itong China, bihasang sinungaling. Professional na sinungaling ang China. Kaya ang mga Pinoy galit pati sa mga pro-China The National Maritime Council on Thursday said a social media post claiming that Palawan belonged to China was another form of disinformation. In the speaking, ang Pilipinas daw po ay perfect target ng China sa disinformation campaign nila, lalo na sa social media. Ginawan ko yun ng dedicated content. That should be debunked and rejected to prevent both Chinese and Filipinos from being fooled into believing it. Isa na naman ito sa magpapagalit sa mga Pilipino. Lalong magagalit ang mga Pilipino sa mga pro-China at sa China nito. Nakaka-istorya. Iyan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya. Paki-share po at paki-like. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe at paki-hit na din po, paki-click na din yung notification bell para kayo po ay ma-notify kapag may bagong upload o kaya kapag naka-live ang inyong lingkod. Salamat po ng marami sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa at patuloy po ninyong pagsuporta kay Juan Historiador. Maraming salamat din po sa lagi ninyong pag-aabang, panunood, pakikinig, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Nagpapasalamat po tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat, mga kaistorya.